March 27 ngayon. And nanood kami ng The Residence. Last episode na. Mga 2 days lang namin yung pinanood ng straight. And bibigyan ko kayo ng update kasi marami na nagtatanong kung ano na yung update ng application work permit extension ni Kabayan. So, today, yan ang magiging topic natin sa ating vlog for today's video. So, samahan nyo kami. And, ayun. Kakagising lang, oh. Katayo pa yung buhok, eh. Hoy. Kakagising lang, nalalood na tayo. So, what is up, mga kabayan? Ayan. Ano namin, tapos na mag-lunch, tapos nag-meeting lang ako. Tapos, ayun si Kabayan. Nakikita niyo ba yung nasa mata niya? May update na kasi sa, niya, sa work permit niya. Pero kasi, yun, nung na-approve ako, matagal na siya nag-web form. Kailan ka ba nag-web form nun? Nung na-approve ka? Nung na-approve ako, February 10, nag-web form na siya. Tapos hindi niya napansin sa email niya na nag-email pala yung IRCC na hindi na-receive yung documents. Parang late niya na, last week niya lang nakita na may email. So, pag gano'n, ito-double check nyo. Kasi kapag na-approve na yung partner nyo, halimbawa kagaya nyo kami na, separate, tag-apply, pwede nyo i-up. Halimbawa, kagaya nung sa amin, nauna ako ma-approve, pwede nyo i-update yung IRCC na approve na yung visa. So, ayun, nung naka-receive nga siya ng email na hindi pa nare-receive ng IRCC yung web form niya. Upload ko, hindi pa naka-upload. Oo. Ang document naman na sinubmit namin is yung parang approval Approval lang naman yun. Hindi naman siya kasama. Approval email ko ba yung nilagay mo? Or yung paper dun sa... basta yun nandun yung sa GCK, yung nasa GCK, nang sa akin. Tapos naglagay lang kami ng word, or like paragraph dun na parang just want to update my application that my partner has been approved, blah, 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 ganyan. So, hindi na-receive. So, ang ginawa niya, nung isang araw, nag-web form siya ulit. Nung isang araw, Monday, no? Monday. Tuesday. Monday off ko yun. Monday. Tapos, Tuesday, may nag-email agad na correspondence letter. Tapos, today, ano na ba ngayon? Thursday. Well, actually, kahapon. Kahapon dapat. Kaso na-lock out kayo ng GCK. Pero, ayun. Anong date na ba ngayon? 27 na ngayon. 25 lang nag-correspondence Pero, letter. dun sa, teka lang. Yun nga, ano ba, sabihin mo na yung magandang balita. Approve na yung extension niya. And pares kami na hanggang 2028. So, kailangan niya na mag-self-pip. And as per the document, ayan o, kita nyo ba yun? March 25 siya na-approve. So, talagang kailangan nyo lang din maging prompt sa mga documents nyo. So, on to the next step na tayo mga kabayan. PR na! PR na ang ating pagkakastresan. So, kailangan niya na mag-selfie, kailangan niya lang ayusin yung West. Although, bayad naman na siya sa West. Papayas niya na lang. And, since yung situation nga namin ni Kabayan, alam namin na maraming makaka-relate. Like, kapag high school grad ka lang sa Pinas, so, isi-share din namin sa inyo kung ano yung process and ano yung mga pwedeng gawin. So, yun muna yung update namin for now. And hindi ko alam kung ano pang maisasama ko sa vlog na ito. Pero gusto ko lang ma-share sa inyo. And yun nga yung promise ko sa inyo. Promise namin na pag may update naman, sasabihin namin. Kasi ang dami nagtatanong. Like even pag nagla-live ako sa TikTok. Wala pa nga. Wala pa talagang update sa ni Kabayan that time. So wala kami na i-share. Pero ayun. Late ka na kasi nabasa email. Hindi pala na-receive. So ayun. Congrats natin si Kabayan. Pwede na talaga ako mag-agency. Welcome. Kami, although, siya yung sabi ko sa kanya kasi nung malapit, nalaman natin na mag-change yung rules. Pinasend ko na sa kanya agad lahat ng documents. Tapos, ayun, ginawa ko na as soon as I can pagka-submit ko nung akin. Kasi 5 days after ko, siya naman, January 10 ako nag-submit siya, January 15.
So, ayun. Thank you, Lord. And PR na lang iisipin natin kung paano tayo mapi-PR. PR. Worth it pa ba? Charing. Worth it pa ba ang Canada? Worth it pa yan. Ilalaban natin kasi sabi ko nga sa mga friends ko, lalo na kay Danny, na kapares ko na student din ngayon, sabi ko nga, tignan mo, nag-a-align yung mga stars. So, kung hindi naman nag-a-align yung mga stars, baka hindi para sa atin. Pero kasi dito na tayo, simulan na natin. So, 3 years pa kami magtatangan. 3 years. Dito sa atin. 2028 pa yung permit namin. Pero within that 3 years, kailangan namin ma-PR. Within that 3 years. So, yun lang mga kabayan. I-update ko na lang kayo mamaya. At manonood muna kami ng The Residence. At may pasok pa yan ng 3 p.m. So, papasok ko si kabayan. And ako, nagtatrain pa ako dyan. So, ayan, i-update ko na lang kayo later. Pasok na muna siya sa work. Pasok na. Love, love, love. Congrats! So, update lang mga kabayan. Tapos ng ating work. And, asa baba si Christine. And, syempre, gagala na naman tayo kahit first day pa lang. So, i-update ko kayo kung saan man kami mapadpad. And, may pinag-usapan kasi kami kanina. Pero, ayun, i-update ko na lang kayo kung saan kami mapadpad. Si Bianca nasa work na. And, let's go! So, ayan. Hindi ko alam kung ilang degrees ngayon sa labas. Pero, kaligo lang natin. And, kakrocs lang tayo. So, i-update ko kayo sa man tayo mapadpad. Yan na si Christine. Tada! So, ayan. 11 degrees ngayon. And, pupunta tayo ng Sherway. Kasi, may manlilibre ng Lego. So, dun tayo. And i-update ko na lang kayo. Kasi dun yung pinakamagandang yung Lego store. Kasi yun sa mismong Von, ang mahal, mas mahal dun. So kung Lego collector kayo, ako na nagsasabi na mas mahal sa Von kaysa dun sa Sherway. And i-update ko na lang kayo. Ayan, nasa highway na tayo. And ganitong weather lang talaga yung gusto ko. Past 5 na, tapos yan, maaraw pa. Ayan na, exit na tayo. Pa Sherway. Tada! And, ayan, tingnan natin kung anong meron. Sana wala masyadong tao, weekday naman. Sa-sleep pa lang ngayon. Ayun, andito na tayo sa Sherway. And, hanap na tayo na parking. Yan ang araw pa. This is my weather. This is my, season. Season ba? Tama? Tama, di ba? Season. Spring. Spring is your season. Pero hindi, fall talaga. Ay, kaso fall kasi mabilis na magdilim. Yung ko nang mabilis magdilim. Summer, yun na lang. Mas matagal talaga. Wala pang ulan. So, ayan. Nandito na tayo sa CF Sherway Gardens. Init lang. So, ayan ang ating mukha. And may mga lumalabas na kung anik-anik. Pero magagamot yan. Masok na muna tayo. Ayun, pagpasok, kita na agad yung Lego. Let's go! Ang ganda. Pasok tayo sa loob. So, hindi ako makapag-decide kung ito ba yung Sleeping Beauty. Ito kasi gusto ko. Kasi ang mahal pa niya. For me. Kasi pag binili ko yung Sleeping Beauty, dapat ito yung next natin. Ay, pag-iisipan ko muna anong kakunin natin. So, wala rin silang up house dito. Parang, let's go for this one. Ayan. Yung Sleeping Beauty. Parang ang cute din kasi na ito. Kasi mas onti yan, mas madami ito. So, ayun yung mga nauuso ngayon. Pero ang late lang. Di ko siya bet. Charing. Mas okay pa to. $24.99. Kanya-kanyang rin talaga pag Lego eh. Kanya-kanyang ba yun? Collection. So, ayan. Tinitignan pa ni Christine kung ano yung papabili ni CJ para makuha namin to. Tapos bibigyan niya daw sa akin. Free gift. Pag naka $100.
So, si CJ kasi ito yung kinukulit. Yung F1. Alright, ang dami nating Lego. Ayun yung free. Oh. Thank you, madam. Thank you, madam. Tapos bumili na ako niyang Groot. Gano'n lang naman yung Groot eh. Alright. So, galing kami sa Lush. And, syempre, magastos tayo pero kuripot din. Ayun na, kumuha lang kami ng supply. Tapos sa iba-ibang mall. Kasi mahal, tapos madalang ko rin naman siya ginagamit. Ayan. Tapos pag ganito, yung mga samplers nila, ang tagal din naman naglalast sa akin. Ayan. So, sa ibang mall naman tayo manghihingi next time lang. Tsaka namimigay talaga sila ng sample sa Lush. And ang gamit ko palagi is yung Happy Skin na exfoliating exfoliator. So, nakaka-soft siya ng face. So, ayan, ikot muna tayo dito sa Sherway. Yung paper bag nung iba, ganyan. Aritzia. Yung sa akin, Lego. So, dito naman tayo sa Nespresso. Kasi in all fairness, murang coffee dyan. Parang $1 lang each yung iniinom ko. Kaysa nagtitims ako everyday. Well, naiwasan ko yung tims dahil sa Nespresso. So, ang ganda ng itsura nila. Oh, diba? Organized, aesthetic. So, ang ating OG Ice Zero. Tapos, bumili lang din ako ng Bianco Doppio. Ayan. Ito lagi yung binibili ko. So, ayun. Andito na kami sa car nila Christine. And, 6 minutes lang. Going dun sa kakainan namin. Ang nakakatuwa nga kasi. Bees, sizzling, ganyan-ganyan. Sisig ba? Sizzling, yeah. Or sizzling. Basta Bees Sizzling Place, ganyan. Tapos, Pinoy siya. Pinoy restaurant na 6 minutes away lang from here. And Sizzling Kitchen. Sizzling Kitchen. Hindi sizzling sisig. Gutom na yun. Sizzling sisig. So, ayun. Let's go there. Mag-dinner muna tayo. Early dinner. And, hindi na early. 6 na pala. Or past 6 na. So, ayun. Let's go there. And, bago pala kami umalis ng Sherway, bumili tayo ng Gongcha. And, ano ba? Alam nyo ba? Magrarant na pala. Hindi, ang hirap lang kasi parang may mga tao na may nasasabi pa rin. Although, hindi mo rin naman pwedeng i-share every time na, oh, libre to, ganyan. Kagaya nitong alis namin. Most of it, sagot ni Christine. Pero syempre, siya mismo ayaw niya rin ipa-disclose lagi sa vlog. Parang, I don't have to. Yun yung sinasabi niya sa amin na, I don't have to say it, ganyan. So, minsan, hindi na namin sinasabi. Pero yung ibang tao nga, since yun yung nakikita nila sa vlog, parang, ayun yung feeling nila. Pero, syempre, they don't know the story behind kung ano man yung mga gala namin. And, ayun nga, parang, ang hirap din gumalaw. Although, wala ka namang hinihingi sa kahit na kanino. Parang you always have to explain your side. You have to always tell them. Kasi, yun nga, may masasabi at may masasabi yung tao. Pero, siguro this will be the last time na i-address ko or babanggitin ko siya dito sa vlog. Kasi nga, even though dollar yung kinikita namin, people have to understand na dollar din yung ginagastos namin dito. Like, hindi lang sa amin ni Bianca. For sure, hindi lang din dito sa Canada. Pati yung mga ibang OFW and ibang nagwo-work sa abroad. Na, hindi porket dollar na malaki na yan. Lalo na kami, starting pa lang kami ni Bianca. And swerte lang kami na may mga friends and may mga tao kaming nakikilala na tinuturing kaming family. Like sila tita, ganyan. Diba? Parang nobody knows na yung dinner namin is ini-invite kami nila tita. So, malaking bagay para sa amin yan kasi nakaka-save na rin kami sa grocery kahit papano. Itong mga labas-labas namin, hindi lang ngayon. Actually, most of the time nakasama namin si Christine. Siya talaga. Even pagkasama si Bianca. And sobrang grateful namin doon. Which is hindi alam din ng mga tao yung mga ganon. Na ang ina-assume nila na, ang dami yung pera kasi sa vlog ganito, sa vlog ganyan. Pero yun nga, kasi there's more to it. And what you can see on the vlog is just like 20-30 minutes or maybe maximum an hour na dito sa channel namin of our lives. And ayun lang, parang gusto ko lang din i-share na ang reality pag nag-abroad ka is hindi porket nag-work ka na sa abroad is mayaman ka na. Kasi meron ka ring bills, kailangan mo rin mabuhay, lalo na ngayon na grateful ako sa papa ko. Pero yun nga, nag-start na talagang kami lang ni Bianca, talagang dalawa lang kami ni Bianca sa finances. And naka-part-time lang siya as of the moment. So, as a partner, syempre kailangan ko rin i-manage ang finances namin. I have to help her somehow. Pero yun, ang mina-mindset ko na lang talaga is nagsa-start pa lang kami. And I just
want to let this out. Kasi parang, it's been hard for me. Kasi laging may mga naririnig akong comment. Hindi nyo man nakikita sa comment section ng YouTube. Pero marami akong nababalitaan at naririnig na comment na sa mga luho ko, sa paglabas-labas, sa paggala. And it's so hard kasi they don't know how hard it is to try to at least live and survive dito sa abroad. So, ayun lang naman. Akala nila it's all about money, money, money. Pero, ayun. So, thank you kay Christine. Hindi ko ipapakita. Mukha ko lang. Hindi ko lang siya maipakita pero lagi namin siya kasama. And hindi lang siya. Sila Carlo, sila Julie, sila Chard, sila Danny, sila Casey, sila Tita na laging nakaalalay sa amin dalawa ni Bianca. So, yun. Swerte lang din talaga kami. And, ayun lang. So, pumunta muna tayo doon. O, diba 3 minutes na ako nagdadaldal. 3 minutes nandun na tayo. I-update ko na lang kayo. So, in-end ko na. Pero may entry daw si Christine. Kasi may point yung sinasabi niya. So, sabi ko sa kanya, gusto mo magsalita? Kasi hindi ko lang itututok. So, go. Ano sabi mo? I was just wanting to say na, minsan kasi, although a lot of people do come to different countries from Philippines, minsan hindi na-realize ng mga tao na sometimes we're very blessed to also find what I personally call chosen family. Na, oo, malayo tayo sa mga family natin that's back at home, pero for me, you guys always say that you're grateful for me, pero I tell you and Bianca and everybody how lucky I am too na na-meet ko kayo when I met you. Kasi minsan we all go through hardships, and kapag yung meron kang chosen family na surrounding you that only has positive intent and clear and innocent intent na lang, yun yung very seldom na makakakita ka ng mga ganun na tao. So, it's, you give back how you can. Kasi yun lang yung way mo to show appreciation too. And it's not always about monetary values. True. It's also sometimes, hindi, and I think yun yung example dun is minsan hindi nakikita sa vlog kasi hindi naman parating naka-vlog ka. Di siya kagaya kala Mami Oni na 24 na reality show. Yung kay Mami Oni nga, yung 1 week niya nako-compress nila into 1 hour to 2 hours, diba? Yeah. Pero yun yung minsan hindi nakikita sa vlog, which also it's nobody else's business na minsan there's actually a lot of times na we'll just drive around and we're just talking and it's our therapy. Na hindi ko na i-vlog din pa minsan. Or hindi rin ako nagva-vlog kasi minsan tapos na yung vlog. Tapos magyaya, and since malapit na nga kami to each other ngayon, so pag gusto ko lumabas, gusto niya lumabas, tas free rin si Bianca, di pa pagod. Gala-gala kami, ice cream, milk tea. Yeah. Yun yung mga hindi kasi nakikita sa vlog. And yeah, pero yun lang. I think it's just, I'm very grateful to also have you guys as our chosen family too. Na, yun nga. Of course, it's not just you and Bianca, pero sila Carlo, Julie, Chard, Danny, Casey, Chris. It's just nice to have that. Tsaka, ang ganda lang kasi na you don't have to, parang hindi siya so much effort pag magkakasama kami. Talagang kahit ano sabihin ko, hindi ko kailangan na mag-mask or kailangan isipin kung tama ba yung sinabi ko. Parang everything comes naturally, which is good. Kasi everything is stressful enough for us dito sa Canada. So, magkaroon ng mga ganong friends is already a blessing. And, daldal namin, baka maiyak na kayo. Dito na tayo sa Abby's Sizzling Kitchen. So, andito na tayo. And malapit lang to sa Sherway. Para 6 minutes lang. And may mural doon. Ang ganda. Yan. Sana mura lang dito. Pero mga mura lang naman. So, ayan yung mga menu nila. Keri-keri na din. Parang yun sa mga Osmos na price. Lunch. Tapos meron pa silang boodle fight. Ayan. May mga boodle fight dito. Meron pa. Beef starter. Gabihan ka talaga ito eh. Beef main course. Beef soup combo. So, ayun ang aming food. Inasal sa akin. Kay Christine. Uy, parang masarap yun ah. Charay. Ano yan? Lechon kawali. Tsaka Shanghai. So, let's eat. So, tignan yung mga kabayan. May surprise. Dalawa yung egg. Dalawa yung yolk. Ayun, dalawa yung egg. Tapos magana lang to, parang mga 10, 13, max 9, 13. Sarap siya. Tara, magkakamay tayo.
Pakita ko sa inyo. So, tapos na tayo kumain and ayan. Parang nangat-ngat ng aso yung chicken ko. Pero masarap. In all fairness, masarap. Tapos mura pa. Mura siya sa price niya na, kano ba to? 11? Teka, check natin. O, 10.99 tong chicken. Hindi, chicken yan. Check namin. So, 12.99 yung sa akin. Pero mura pa rin siya para sa ano. Sarap naman. Tapos dalawa yung egg. Tapos fried rice pa. Or garlic rice. Fried rice yata. Ito, di na namin na patulan. May ulam pa nga si Christine, oh. Yung sa akin may laman-laman pa eh. Pero okay na. Sog na ako. Umaambon na! Ayan, dito tayo sa Bees. In all fairness, masarap siya. At mura. Ano na, may nag-unicycle, oh. Oh, amazing. Amazing. And punta muna kami sa... Anong store nga yun? Best Buy. Best Buy. Para bumili. Anong Best Buy? Best Buy. Kala bibili tayo aloe vera. Ah, hindi. That's for later. So, mag-check siya ng kanyang Switch kasi may Hello Kitty game na daw. So, ayan. 6 minutes lang naman. 8 minutes away lang naman from here. So, andito na tayo sa Best Buy. And pag may nakita si Christine na Switch niya, check out na. Yan na. Ang gusto niya kasi yung OLED. And yun nga, since kakalabas ng Hello Kitty, nagkakaubusan. So, ayan. Nagpupustahan kami. Sabi ni Christine, ano daw pusta ko? Sabi ko, gusto ko man maging positive. Pero feeling ko wala. Kasi Toronto na to eh. Dito kami sa may Etobicoke. Pasok muna tayo. Tignan natin sino mananalo. Everyone is welcome. So, ayan. Tignan natin kung meron. Ah, saan meron? Meron na. Okay. Iisa na lang. Ay, hindi. Dalawa pa siya. Yan. So, alam niyo ba, may nagbibenta sa akin sa Pinas ng ganito. 6,000 lang. Dito ang mahal, oh. Over 10,000 dito. Plus tax pa yan. O, plus tax pa. Ganito yung gusto bilhin ni Christine. Yan. Kasi daw, ay, touchscreen pala yung OLED. Ito rin ba? Touch, saan yun? Nawala. Ito ba? Touchscreen ba to? Hindi ko lang terms eh. Ito touchscreen to eh. Ayun, last year pa daw pala lumabas yung digital nung Hello Kitty. Tapos ngayon lang yung physical. Kaso, since nagkakaubusan, mukhang mauuwi siya sa digital. Yan na, kukunin na ni Madam ang OLED white. Ang kanyang, self-treat. Doon nakaraan niya pa sinasabi kay Harry. Gustong gusto. Kunin mo na rin ng pink. Anong gusto nyo? Pink na controller. Oo. Kung-open daw ni ate. Parang ano sa'yo, sa retina. Iris yata ate. Hindi ito padlock yun. Scan yung eyeball. Yan na makukuha na niya. Kung abot niya. Charay. Ganun-ganun lang. Meron na siyang OLED. Nice one. Nakabili na siya. Kailangan natin maipasok. Baka dumami to at umaambon na. Closing na yung Best Buy. Oh, abot na abot yung OLED ni Christine. So, 8 PM na. And tingnan nyo, kakadilim pa lang. Ayan, ano tayo? From here, 43 minutes. Nasa Mississauga na tayo. 43 minutes going home. So, ayun mga kabayan, nandito na tayo sa condo and chismisan lang kami ni Christine kanina. So, akyat na tayo and may dala tayong food kay kabayan. So, let's go na sa unit. Tada! So, ayun mga kabayan, update lang. Dito na tayo sa condo ay nakapaghugas na tayo ng plato. So, right now, inaantay ko na lang si kabayan kasi pauwi na siya, nag-chat naman na. And, ayun nga, about sa permit, dun sa work permit extension application. Siguro, na-mention ko naman kung ano yung mga in-include namin before, as far as I can remember, nung nag-apply kami. This time, ang mabibigay ko na lang siguro na tip is
if ever nakagaya namin kayo na hiwalay yung process ng application or hiwalay kayo nag-process, hindi siya yung 2 applications in one. And ayun nga, kagaya ko na nauna yung approval ko or whomever, mauna sa inyo yung approval, i-make sure nyo na maiwe-web form nyo. And i-search nyo lang yun, parang GCKey or IRCC web form. Make sure na i-submit nyo yung documents and to inform the immigration about sa status ng kagaya namin, common law spouse, ganyan, kung approve na, so that they can align yung decision para sa work permit extension nyo. And alam ko, marami pang, kumbaga, marami pang rules na kailangan sundin, pero it's okay. Yun nga yung sinasabi ko sa friend ko na if ever man na, halimbawa, kailangan mo na mag-apply for tier 0 to 1 and wala pa, in progress pa lang, i-try nyo pa rin i-submit, and then malay natin kung makakuha kayo ng at least job offer or like ng work na pasok sa tier, i-update nyo na lang yung IRCC. So, ganun yung nasa isip ko na possible, pero don't quote me on this. Kumbaga, suggestion lang naman, and it's up for you to take it or not. Pero nung time namin, ang kinailangan kasi is tier 0 to 3, and luckily, tier 3 yung work ko, kaya na-extend natin si Kabayan. So, ayun, and that time na nag-apply kami, naka-part-time lang din si Kabayan, pero we made sure that we included all the documents, including yung student permit ko, yung completion letter ko, basta lahat, almost lahat. Mas minake sure namin na mas madaming documents sa application ni Bianca. So ayun, antayin lang muna natin si Kabayan. I-update ko kayo pag ganito na siya. A few moments later. Yan na si Kabayan. Love. Ano? Pagod ka? Pagod ka? Time check. Alexa, what's the time? It's 9:42 p.m. Alexa, Have a good night. Ay, bumati lang pala. Yan, dinala namin siya ng food. Nakaano pa yan, daon ng saging. Nakadaon pa ng saging yan. Kay Christine yan. Thank you, Christine. Yan. Tada! So, ayun ang food ni Kabayan. May presentation pa yan. Ayun mga Kabayan, si Bianca. Love. Puti. Ayun, dito ko na i-end itong vlog na ito. Shinare lang namin na approve na nga si Kabayan. And doon sa mga waiting ng results dyan, stay positive lang tayo. And yun nga, kung may update, i-web form natin. And ayun lang, sabi ko nga, if para sa amin ibibigay ni Lord, like kahit gaano pa kahirap yung way na yun. So, ayun, dito ko na i-end itong vlog na ito. Sana nag-enjoy kayo mga Kabayan. And ako na muna ang mag-outro kasi kakain na siya. And, ayun, nanood muna kami ng mga vlogs sa YouTube. So, thank you so much for watching mga Kabayan. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow me on TikTok at @imain_. And thank you so much for watching mga Kabayan. See you on the next one. Bye-bye.